Ning kabuntagon igsuon nato ning ambihan og mga pag-ampo ug sadyang pag-ampo ta magkamatikod ka nga ato ning gatapuson og amin. Amin nga word. Okay? Ang amin nga word makaigsuonan sa kini ka naandan sa mga Kristohanon. Sa dara mga Kristiyano, naging sila ng Kristiyano. Amen. O nahipalupat na makaigsuonan, maghimo sa tag-Bible trivia, mata. Ingon na ito, amen, nagpapasabot, ikaw ni uyon sa imong diapo. Okay? It's a form of saying, ni uyon ka. Ang ulong amen, akong gikuhaan, acrostic, amen, kataulogan, ni uyon ka, musunod ka, o magmatinud-anon. Okay? You agree, you move with God and with God and never doubt God. Pastor, basik imuro ng tinamotomo na meaning igsuon sultihan ta mo gikan ni sa pagtuon nato nga ang original na kahulugan di ay sa amin, meaning so be it, mahitabo ka na. It's done. Human na yun. I agree, that is right. Muna ito kahulugan rin sa pulong amin. Abi lang nato sabat-sabat ng tag, amen. Pero ang kahulugan niya, lahum o gamanan. Kaya sa Binisaya pa, matot pa, kung sa atong ordinaryo nga pagkasulti ang word na amin, sa casual na pamahagi mo yung tanga. Tinuod na. Correct. Na or may munta na unsa pa mga bata ng ron nag-ilang kakapo sa isote isa wakay balong mingon gamit alain po kayo mag-ampot ang mingon pagkahuman sa ngalan ni Jesus gamit lain po kaswal na kayo di ba pero mo na tinuod nga makunan tinuod sa pagkatinuod na ibalo pa mo nga si Ginoo Isus mo ingon sa pagkatinuod ang pulong anak amen. Ang root word, amen o amen. Verily, mao gihapon, amen o amen. Huwag pasabot, mawa sa magsulti o pagka. Mag-ampot ka, tininuod. O biuyong ka, sa atong diyapo. Asa mo niligamit na words sa New Testament pag-igsunan. 2 Corinthians 1, verse 20. Dahil ang tanan saan sa Diyos, matuman kayo. Ang tanan saan sa Diyos, matuman kayo diha kang Kristo. Tungod ni ini, o ini nung da, ko ingon ta, amen. Tanan ko ingon, amen. Pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Ang rason to bagon di ay sa Dios, o iyang tumanon ang tanan nga mga sakat para sa iyang kahimayaan. Amen. So nahibalong na ta, ang pulong amen, mao kini ang pagpuyo, pagsunod, mao ang pagpuyo sa unsay buhaton sa Dios o ingon nga dili kadayon moduda sa Dios. Walang kaduda-duda ang iyang mga saad kay matinuod gayud kani. Amoy na, tinaginsuman tanan kungan. Amen. 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 Kasabot tinaginso. Before ka bang dili kadungan ba? Usak makaigsuonan na atong inhon na ang word na amen is a powerful word. Sa Tagalog version makaigsuonan. Sapagkat ang magkarami ang pangako ng Diyos. Sa lahat ng sa Diyos. Lahat ng ito ay pangako ng pangako ng Diyos. Lahat ng mga ito kay Kristo ay oo, yes. Kaya't sa pamamagitan niya ay nasasabi namin ang amen. Amen sa ikalalumati ng Diyos alang sa kadungganan sa atong Diyos. Amen. Okay. The word amen, 3 little words sa Hebrew, kahulugan. Di ba niwali na intro pa ni? Tulog ang letter na alif, mem, and nun. Pag-pronounce ka na, nagsunan sa Hebrew, amen, ang alif is A sa English na alphabet,
Mem, and Nun stands for ang Aleph sa L stands sa ang Mem sa Melek, o ang Nun stands for faithful. So, payo na to sa sentence. Our God is King. Our God, our King, is faithful. Maunay, amen. So, sentence na rin, pag-iwan rin mga amin na ito, opo, sentence na rin na ang Diyos na ko, hari, matinod-anon. Practice na kayo, mga language langit. Basi ikaw rin itong magdilo, magdili ka, matutubag mo kami. So, mag-ampo ganit ka, nasabtan na ko, ang ilitok pagkakuman kung saan amin. Or else, it is an ignorant worship nga wala kang ibalong po sa meaning sa amin. Sa to, so be it, I agree, wala kang lain pa, mauna din na, unsa ka, o di ba, mga istorya-istorya, may wala na o unsa ka. Mauna siya, I agree that is right, that is correct. So, moingon din natin sa pulungan sa Diyos, amen. Amen ba? Okay, so in fact, mag-exonen, ang word na amen, maungalan sa Ginoo. In Revelation, makita na ito mag-exonen na ang anan sa Ginoo, amen. So, manako sa lang. O mo pag ito ako, may kahulugan imong paglitok sa pulong, amen. Amen? Mong berkat yun ang imong panagot. Amen kayo. Okay? Amahan na mo kalagit noon, pinagdis ng hanang lalo ni Kristo Jesus, bulogol kami kanimo karon na pag-ubos sa among kagalingon. Ipangayok na mo imong panagot kay ikaw na nag-ingon, pangayuan kung ikaw ang nakulangan sa kaalam o ihatag mo kayo kini. Kabangin kami na sa among pag-ampo, pinayaw ng among kamot, ikaw Diyos mag-release sa imong panalangin, kalinaw kalipay kadaugan sa matag sa karon. Sa banghanan ng ngalan ni Kristo Jesus, ang tanan mag-ingon, amen. So, timan na. Nini ko kung bago mag-exonan padayon ang ato ang hisgot na itungod sa gingharian sa Diyos, the kingdom of God. The kingdom of God. Sa nakatignan ninyo nga series mag-exonan kini nga mensahe ako na ibalik-balik sa lain-lain nga sabingay, mga short stories with lesson ni so many Jesus. Aron na kita makaangkon sa ang tanan ng mga butang di kadugaran. We have to see, we have to understand, we have to explore, what is the kingdom really is? Kung sa gayon na gingharian sa Diyos. Mayroon si Ginoong Jesus, kung saan na tayo gayon na gingharian sa Diyos, ang gingharian sa langit, paliharap na, langit o ang gingharian sa Diyos, sama sa usaka agalon. Okay? Nga mihatag sa iyang puhunan sa iyang mga servants. Matthew 24:14 to 13. Katulad ng kwentong ito ang kaharian ng langit. Okay? May tao nga alis para pumunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang taguhan niya at pinagtiwala niya ang property niya sa kanila. Binigyan niya ang bawat isa depende sa kakayahan nila. Nagbigay siya ng isa ng 5,000 gold coins. Ang isa, 2,000 naman ang binigay at 1,000 sa isa pa. Tapos umalis na siya. Kumilos agad yung tauhan ng katanggap ng 5,000 coins at ini-invest niya yun. Kumita siya ng 5,000 pa. Tulad na nauna, kumita ng 2,000 pa. Ang tauhan na tumatanggap ng 2,000 coins. Pero yung tauhan na nakatanggap ng 1,000 naghukay sa lupa at binaon ang pera ng amo niya. Paglipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo at pinag-report ang mga tauhan. Lumapit yung tauhan na katanggap ng 5,000 coins at sinabi, Boss, ito po yung 5,000 coins na iniwan mo sa akin. Ito naman yung 5,000 na kinita ko. Magaling, mabuti ka at maasahan, sabi ng amo. Dahil naging tapat sa maliit, ipagmamanage ko sa iyo ang mas malaking halaga. Halika at mag-celebrate tayo.
Tapos lumapit naman yung tauhan na tumanggap ng 2,000 coins. Sabi niya, boss, ito na po yung 2,000 coin na iniwan niyo sa akin. Ito naman po, ang 2,000 na kinita ko, ganansya niya. Magaling mabuti ka at makasahan, sabi ng amo. Dahil maasahan ka sa maliit na halaga, ipapamanage ko sa iyo ang mas malaking halaga. Tara, mag-celebrate tayo. Tapos lumapit yung naman yung tauhan na nakatanggap ng 1,000 coins. Boss, alam ko po na mahigpit kayo. At naminitas kayo ng bungang hindi niyo tinanim. At hinarvest niyo yung hindi mo ginasi. Natakot po ako, kaya pinakon ko na lang po ang pera niyo sa lupa. Ito ang 1,000 coins niyo. Sabi ng amo, masama at tamad na tauhan. Sabi ng amo, alam mo naman pala na pumitas ako ng hindi ko tinanim at nag-harvest ako ng hindi ko hinahasik. Dapat in-deposit mo na lang yung pera ko sa bangko. Kumita ka pa sana at mapukuha ko lahat yung mga interest pa. Ngayon, kunin mo ang pera sa kanya at ibigay doon sa 10,000 coins. Dahil ang meron ay bibigyan at na magkaroon ng sagana. Pero yung wala, kukunin kahit ang kunting meron siya. Itapon niyo ang walang kwentang tauhan na yan sa kadiliman. Hahabulhul siya at doon manginginig sa sobrang hirap. That's the story. Sabta lang itong istorya? Kaya itong sulayan, binisaya ko niya. Okay. Atong naibatan, naguna siya sulukoon na inintiyang pipiaran kay mularga ang yang amo tingali sa Dubai. Okay? Kasi magnegosyo dito o kuwan sa baka. Sa paglarga niya, itinlan niya ang iyang mga suluko o mga puhunan. By the way, ang gold coins, magkaisonan, equivalent na sa tanaw na itong footnote. Ang every coins sa Greek na talent, maunay ng currency, halos 20 years na sweldo. Try to calculate. 20 years ang matag coin, 20 years. Ang value, okay, 20 years. 5,000. That's more or less 100,000. 100,000. Sakto ba kumang? 100,000. How about the 2,000 times 20? That's 400,000. And 1,000 is 20,000. Pesos. Pesos na ito. Okay, convert lang na ito. Okay. So, gibilan siya o 100,000. 1 million. 5,000 times 20. Dahil to convert, kaya ang 2,000 times 20 is 400 na siya. I think it's 1 million. Okay? Then ang isa, the last is 20,000. Kaya 20 times zero. Okay? 20,000, 1,000. Alright. 100,000, the next is 40,000, then 20,000. Okay, thank you very much. Okay. Kasama ko sa mga 0-0. Alright. But, nininig niya ang pagbiya, ito na instruction. Ang instruction niya, wala pa mo ito, inigusyo ninyo ni. Basta kayo malubre ang akong ibili ninyo. Okay? Himuha rin siya na mumultiply. Okay? Pagkahuman, dahil na yung biya, ni sugod ayon ang duha. Isugod ang duha o negosyo. Pag sugod nilang negosyo, nahimo itong daghan. Kung sa pagdaghan, nadubli. Okay? Tingnan ang summary sa istorya. Doon ay agadon, milakaw, gilarga, mibiya, o mihatag, o 5,000 gold coins. Ang sa 2,000 gold coins, ang third is 1,000 gold coins.
Pagkaman, ang pagbalik sa agalon, tubang na, pusay na sila. Okay? Ang unang sumubuon, ang unang duha, isa, boss, ni ana, hindi mo bibili na ko. Ako ang tinegosyo, ako ang multiply. So, nadubli na ni. So, 5,000 plus 5,000 equals magkalis na. 5,000 plus 5,000, 10,000. Okay, 5,000. Dahil, ang 2,000 plus 2,000 equals 4,000. Okay na ang boss. Di 5,800 siya. Sige, tara, let's celebrate. Okay? Masali ka din mo. Okay? May problema sa ikatulog. May problema sa ikatulog. Okay, balik ka sa explanation para mag-usapan. Okay. Ang problema niya sa ikatulog, boss, bago ko na-escripto ka tayo, kung yan makuha ka sa gilid mo hinaguan, ni ang may mo bibigyan ng 1,000, equivalent sa 20 times 20, that's 20,000. Ako na yung iulit ni mo, ako kitning ilubong itakuan para rin makulangan. Abi yan, nalipay ang yan pag-ano. Sa iyang performance. Pero sa iya, magagsunan na nagkadong ang agadon, ulit sukuan. Kasaan niya sa katalong. Kamanday stricto po, ulang buha ko sa ina ko naguan. Nganong wapan ng ganit ni mo, atos bangko o deposito, yapat na lang mag-interes. Busa na nakahukom ang nagalon. Waka rin iyang naagbilin ako, ihatag katong 19,000 o kinisya, itambok ito sa kagitnitan diin adunay paghilak o pagdamoy-moy. There will be gnashing and weeping ang iyang isang kuwan. Kaya atong tunan magagsunan kung saan resulta, kung saan atong matunan. Kini maong ebanghelyo na gisulti ni Ginoong Hesus sa mahitungod sa sulugoon, tulo ka sulugoon. Number one lesson is God is investing in us. Ang Diyos namumunan sa tuwa, tagaan ka ng talento, abilidad, kahigayunan, oportunidad sa pagilyo. Okay? Nakabalo pa mo, tanay yung panarbaho, hindi ba yung kipunta na tambayag lang kurinti o tubig? At least you have a part in the gospel through your finances. O doon ako kay bahin sa imong oras na hindi ko na nasuluhon na po ng imo na imong i-enjoy ko din. Part ko na na mahimong kang makalambigin sa gospel. The propagation of the gospel. And even the gospel itself is an investment sa Ginoong at nakakailangan ni Lord. Iyan ang puhunan din mo. What have you done with the gospel that you receive? Kung saan ikuhan na ito sa pagmilyong atong nagawa? Mudapat balanta sa mensahe tungkol kay gusto kang maayos sa atong balatian, matapos atong panginahanglan o palipayon o walay problema. Naipagdaw pa mo na God is expecting ROI. Masaling ROI, kamo mga naa sa marketing o sa commerce. This is return on investment. In short, ganansya. Nanita ang Diyos o ganansya. Unsa naman karon sa 20 na puno ka ko'y nakailakan, nagdakugan na Kristohanon sa galot sa panimalay. Unsa na may resulta sa akong itudlog ninyo, akong ipiyan ninyo. That is, God is asking from us ang ROI, ang return, ang ganansya. Unya kasulayan sa Diyos ang atong stewardship o ang atong faithfulness. Kumusta na? Kini mao investment pagkaigsunan akong balikan na kini usa ka tawo nga itagaan ni Marka 5,000 gold coins, ang isa 2,000 gold coins, ang isa 1,000 gold coins, kaya one talent is equivalent to 1,000 gold coins. O sa may nahita ko ang dumami multiply ang usa wala. Now, kung ikaw usa ka investor, mangandoy yun kang na kay ganansya. Pero kini sila lahi. Na ibalong mo si Jesus Christ sama sa usa ka namuhunan sa atong kinabuhi. Ipagamatihang God ka. Dili galing ang iyang puhunan, iyang ibubok sa mong kinabuhi. Ipagamatihang ka, giulaan ka sa iyang dugo.
dili ito acting o tiaw ang iyang paglansang sa cross. Dili ito tiaw ang kaigsunan na pamuhunan. Namuhunan siya sa kanang imong pag-antos, wa na sa iyang kumingking na iyang na sinalihan. He invested in us. Gitagaan ang puhunan libre, pero kinahanglan haguan ang pagganasya. Amen ba? Libre lagi kaluwasan, pero wala mapasabot na tanang panalangin, libre na lang. Ako mo na mahimo mo produce ang panalangin sa kaluwasan o nga yung mga kaluwasan ngadto sa mga katawan nga wa makaila sa kaluwasan. Kung saan nila pagdawat sa kaluwasan, wala ni sila kaila o kaluwasan. Kung saan na kaluwasan makaot? Kung saan ginaganda, imong isulting kay paninglan ka sa Ginoo, suot ka sa dili. Matubang ka sa dakong hukom sa Diyos o kanamang hukom, maghusay ta at ubangan sa Diyos sa akong nangarawatan. Amen? Dili magkaghukman, kay na maglasa sa hukom sa Ginoo, na hukom na daotan baka o maayo. Okay, maayo ka. Pero pangutana, ang pinakamaayo yun, katong nigamit sa iyang puhunan, discussing his investment. Hello? Tanaw sa dili kadali. Tanaw sa I want to be serious on this because hindi ko gusto paningan sa Ginoo, maningon na Ginoo. Alex, baka nagituluin mo si Iman o may tumulog puhunan. Ako nagituluan Lord. Nag-short crash course ni o business. Katong parabol ba Lord? Kaya mo giingon. Muna gitulo na ko ni Iman. Muna gusto sa Diyos na atong timan ang kinabuhi na ito, puhunan na nikihatag sa Diyos. Usikan pa ni mo ni? Mukhang mo yung wa man ako usik pero wa sa nako siya. Wa po na ko ipagalan siya. Parihara na magkaitsunan. Parihara na. Kaya ang Ginoo nangitang o production. Ginahanglan i-market na ito, kining puhunan nga atong nadawatan nga mga kaluwasan. Buot pa sa kuti, panapit ka ni Pastor, dili. Don't get me wrong. Buot pa sa kuti, gusto sa Diyos mo, pilo-pilo o mahimo, madoble. Pila man ang percent. Kung gusto tamang o niya si accounting major na isa. Ang ROI means investment minus, ang imong gain minus investment equals mauna siya number divided by 100 or imong investment times 100. Okay, in terms of percentage, 5 gains 5 is okay, pasang na tamang. Okay. Then 2, may gain of 2, 100%. Pero 1, mo gain of 1, dili ka na madawat sa Diyos na ibalik nimo ang ROI sa computation sa commerce makaigsunan when ang po pila ang alkansi ang cost of inaction unsa may losses ani. Okay, mas mait na kung may losses, but even that kung ingon po break even, bawi-bawi lang po, wag mo katansya, walang po maalkansi, break even, di ka pumadawat sa Diyos. Matunita ko sa third servant. Ang third servant, break even yan. Walang makuha wag po mo ganansya. Sa ato pa, di katanggap-tanggap ng Diyos kung break even lang po ang atong buhaton para dili kasapaan ni Lord. Dili. Nangan mo na pa ang puhunan na iyang ibutang sa imong kinabuhi kay mahimo ko niya kang hukman o silutan. Ano dito katiyaw lang ang Ginoo sa iyong pagbalansa, tininuot to o tininuot po taninlon ang tanan na iyang itiyal kanimo. Kaya kinin mo sa katao na atong nakita ng ikatulo, wala yun maghunang-hunang ini. Wala yun mo trabaho. O daghan ini ka na to, kontento lang ta, lingkod kada Domingo, basta kay nakadawat, nakadalit na ampuan, okay na. Dili pa. Sorry, and I'm sad to say, wala magpahiyong ang Diyos niyo. Nagtuo ka, okay na to sa Diyos. Dili o. Nag-uol siya, niglagaw ni mo sa bed, why plano ni mo,
nga imong ambitan sa imong natunan, may pagtingali binuan, daghang pagsultian, pero pangatuuran, wa gani imong isulti sa imong mga anak o sa imong pamilya, imong classmate, imong katrabahuan. Wala gani tao nakadungog, nakabatig sa imong panalangin. Nagtuo ka ng pahiyong ang Diyos, piniglagaw ni mong agi kay plano. Kung sa may plano na to, kung manguyam ka na may plano, padayon mo mo? Ha? Ikaw, kung naguyap ang Diyos po itong iagi, kung sa may plano ato, asa padulong, kung sa direksyon, kung sa production, kung sa gusto ni mo, paanakan daw diyakan himoong singulma pagka wala yung plano. Nga na ba lang ang gusto sa Ginoo ang madawat ang tako kung watay plano sa atong nadawatan. Nakakil rin mga maayaw mo. Pagpanindot kay Ginoo, lunay ko sa diligid na ako, wako kay Ginoo Ginoo magwawali kay klaro ni ka ikang sulti. Ano sa may resulta ng pagkakatulog o magkasiya? May mga pukuman, maayaw ikang tingog kay maayaw ko kamukanta. Sa sukod rin, kamuman karoon na. Mga maayaw ito, may bahay ka manulti, ginasahan sa manulti, pero kumusta man naman? May ganansya naman. Itrabaho ba ni mo ang ibiyan niya? Gusto na yan ba ni mo? O hangtod ron mahadlo ka. Itudloan ako himog testimony. Ako pila ka ang nag-testimony sa inyo sa inyong mga silingan. Kailangan tayo training how to make testimonies, how to pray the sick, and how to cast out devils. Kung saan ako spiritual warfare, kumusta naman kung atong training? Ha? Ilabay na natutos bintana? O ba atong kalha? Kumusta naman? Katong panghambog ng mga pastor, wag baka mapastor, Kristuhanan ako, baka naman yung hambog ron. Pagkawas ko na yung hambog eh. Pagkawas, hambog ang Ginoo, Lord. Muna ni ang lahi mo, hambogin mo siya, amin ako. Kasi muna. Look na, ay mo galit Diyos, pasipin mo ba ginawa ka, inhale, exhale. Okay. Tingnan anay ng ato kaya ang kalubasan dili iyaw-iyaw. Amen? Tingnan anay ng ato. Wala kayo alam-alam sayang ba naka-English ka, nakagasto ka taxi, nakagod simbahan, pagkahuman, why plano mamuhunan sa kaluwasan imong ambitan. Pagkasayang. Diyosin mo dili ang unsa kung dili ang higayon. Okay. Wag sa musulay. Gini ikatulog. Nang muli pa sa inyong email, a lot of excuses. Stricto mo ka boss. Kaya bawa ko, alin ka mo. Igura ka mo harvest, wag mo itanong. Pero ang Diyos nagpahinumdum nato. Nga kining ebanghelyo magkaisonan, isa na sa niya magibilin alak ka nato. Kung sanay siya kaputangan na angay nato nga i-multiply. Jesus didn't simply leave us with nothing. Amen? Wa sa mubiya ng kalimutan, wa sa mubilin o puhunan, pagmatag ko sa gihatagad kahigayunan, diin asa ka mahimong mo doble pa. Mudaghan pa imong pagalingon, daghang matulungan, daghang ma-disciple, daghang ma-train sa Ebanghelyo. May mga lula, palihan pag-adak o kapo. Kaya, bihin mo maning uban o diskabulili. Pero salamat na sa katapusan puso, katapusan gininhawa, gigamit nila para sa trabaho sa puluhan taon sila. Kaya ko man ang lula, binagkat ako, ituluan mo, kataan ko, ituluan mo, may post din. That's a ministry. That's a ministry. So, we are expected na tinimbahan din sa Ebanghelyo ng Kristonan. Mahimo din siyang i-multiply na to. I-multiply ko ang transformation na nakasunod na to. Sino ito kasi natin ang kausapan? Isip puno daw na. Maring, kung siya mag-isikrito ni mo, Maring? Ano na yung sukod? Kung siya mag-isikrito ni Maring, parihan naman tawa ko tangan. Pero nga naman, ikaw mas malipayon. Parihan naman tayo nagkalisod, Maring. Ito mga anak, pero matrabaho mo. Kung siya mag-isikrito ni mo, kaya mo na magigarasin ilokon ka na ko. Pagsukod na.
Kamu nga na sa mga office may sa inyo matingala. What lagi kay stress? Always fresh. What's your secret? What's your secret mo? What is your beauty secret? Mga gwapa dire, God has blessed us mga gwapa nga na dire. Ini mga gwapa dire gamitan ng pagwapa nga manhimo mag-share sa gospel. Ano rin pangit pastor, hindi pwede mag-share? Pwede ka po. Ako, pangit man ko. Hindi makukuha ka. Isa mo yung nagwapa ko. Wala, di ba? Pero, kasi ko sa gospel. Kasi ko sa gospel. Wala mag-aisonan nga dili qualification, pero may lamang na mga points. Mga professional, labaw na ginagaan, dako na kong kahigayon. Na mag-share ko sa mga professionals. Kaya ang sa mga maminaw na ang mga professionals. Ito ang sa mga states na mag-preach, pero kamo mana sa mga trabahuan. You can preach there. That's your church. That's your marketplace where you can share the gospel. Okay? Usa na nato ning multiply. Kung di man nato makuha ang atong pinakadako, at least magsugod ka sa gamay. Because God will multiply kung unsay na ay gamay. Wala ka sabot na ay gamay. Kapag na ay gamay na talent pa, get me wrong lagi. Gamay na talent. Basi, grabe na sa talent pa, sensitive ko ba? Inos pastor, wali ko noon ganito na mga naay gamay. Hindi ka gamay na abilidad pa. Sa gamay na abilidad. Amen? Ayaw na nila yung panupong ng mga pastor. Inuwan nyo. Manggigok man dahil mo. Dili. Ayaw sa edatan sa world. Okay? Pero so sensitive na tayo. Pero, uy, isang gani. Ako nadunggan na mga apo na nasa something. Pero, bigamit sila sa Ginoo to share to their parents. Don't limit ka lang na ay mga special needs, children with special needs. Mas humok mo sila tudloan. Wala tayo ng mga educators, mas maset na sa ilang mindset. Hindi na nila namabiyaan. Okay? They don't care. O sa mong isulti ka nila. Isulti ka nila. Isulti ka brother-in-law. Kaya autism. Pero mas gamit ka matamnan ka sa puno sa Ginoo ng mga yan sa kapa. Sultihan ka niya. Grabe sa ito kapon. Suro sa merkado, nakapaligid man ko, bantay. Suro sa merkado, tanang tao, istoryahan. Kamu, tanang tao ba, kung istoryahan ko, pilit. Uy, mamili tao mga pamili, kilit ang mga tao, kisa itong istoryahan, kisa itong i-close, kisa pamili kita. Pero si Jesus, wala yung pilihan. Kita na. Tuna na ito kanita mamili, katong bukos na ito kung edukasyon, taas pa na ito kahintang sa ekonomikan mo, kinsa man sila ng pensionan, kabalutan ng multi nganto nila. Dili ta mamili. Kay Jesus kung gani, wa siya mamili. Isa ang sanggabon, isa pa ang sinalipwa, isa katinigpa. Wa niya ganun ki palabay. Itagapin niya. Kamu managad pa mo? Malipay yung pupunta, kamu nga mga batanon mo. Ano dilo sa mo sa mga lula? Ano ka nag-isudan na program sa una pagawa sa mga lula nga nag-isud na uklat na ako. Agad kami niyo. Parahin niyo ang taksi. Siyempre ito mabayad. Yung pagkahuman, parahin lula. Ako man nag-train sa una, pero ako nangawala naman itong ako gitrain kasi ko anak sa 9 assignment. But, ako gusto na ako makita na family bitaw ta. Family. Pamilya yun. Na walay gap sa atong edad, walay gap sa atong edukasyon, walay gap sa atong social, economic status, but we are one in the family of God. Amen? Daw, ito na yung na charity begins at business of? No. Charity begins at home. Amen? Hindi sa atong panimalan. Pero mag-isliya naman lagi taglakaw, lagi diya naman agad sa upan, kita na ito naman. Orang kahit naman, tamilig, hindi tagtao. Tamilig tagtao. Inyong pastor ba, tamili o tao? Ha? Istoryahan niya sa kinsa. Saan ka may mata? Istoryahan ko na. Sa si Simon. Sa kinsa, si Samantha. Sa mata. Istoryahan na ninyo. Inyo lang pagmangkon. Pero di niya pagmangkon, di din istoryahan. Imo, ako, pero dili mo ako,
Kasi imong tanaw, basta dili mong ako pangit, pero imong ako gani, wapo. Tinuro mo na, akong ako, wapo. Pero tanan ko ang bata, muna po yapon. Amen? Kaya every child is special before God. Bata is special na sa Ginoo. So dapat maupod na. Kaya ganyan siya, short prayer sa bata, Lord, bless these children. Sila niya malambot, sila niya mo, sunod na mo. Dapat mo na. Amen? We're expected to be productive. Hindi natin lang kung panayo ta. Di ka sumod dito kung magsumod ta dito sa atong panimalay sa pagtuong. Okay? We are expected na mahimong bubuhat sa pagbubuhat. But, di sa gusto kung nakantag pangulipas. We have a lots of excuses about ourselves na nung nilita magamit sa Ginoo. Ang katong maong ikatulong na sulugumon, i-accuse pa niya ang Agalon. Miingon dayon siya sa Agalon na stricto manggod ka. Yes, stricto ang Diyos. But in spite of the severity of that, He is kind, He is good. Amen? One side lang ito ngayon, He is good, He is kind, He is love, but He is strict. Stricto siya. Labi na in terms of stewardship. Ang resultang aksyon na hatlok hinoon, unya gilubong sa ang iyang 1,000 gold coins o ipaabot man niyang mabalik. You have no right. Wala namin kay untay naong ikatubang sa Ginoo. Dapat maulaw ka. Matubang sa Ginoo, ay abot ang iyang nibilin niya. Tinoda. Mamaya dati, nagkakahadlok ang uban sa propesya matapos na ang panahon. Matapos na kalibutan. Nga naman, ang next is judgment. Nga naman, mahadlok ang tamamatay tungod na ng judgment. Kaya after death, judgment. Hadlok ka na. Nga naman, hadlok ka man kung ikaw namuhunan, kung ikaw ang ituman, kung ikaw isukot, kung ikaw isulot, dili din ka mahadlok. Amen? Excited pa God because that's the time ang pagganti sa Diyos. There will be time of rewards. Kung ikaw bulok o huwag magtuon ay estudyante hadlok ang exam. Pero kung ikaw nagtuon o kabalo ka sa imong leksyon, excited ka sa exam. Kasagaran, ang excited na pa naman sa exam, ang maestro. Bili ang estudyante, di ba sir? O, exam sa ang ako kaysa natuon. Dapat namuon ka. Estudyante, excited mo. Kaya natuon good mo. Di ba? Amen? So ito na roadblocks o ML. Dapat anak ang atong reaksyon. Kinsa may andam ron matubang sa hukom patas mo. Wala pa yung andam. Okay? Ang uban po, magunaw na pastor, dagang pagpupuhaton. Asa ang imong gagmaton para sa Diyos, para sa kaugalingon. Kasagaran, para sa kaugalingon. Pastor, paiskulahon, pabayak na ako kanan. Pastor, siguro na, di ko gusto mamatay ka o man ang balay. Huwag di ko gusto mamatay. Huwag ka na matarong kito, isa na ko kaluti. Ha? Ano ba ang atong pagpangandan? Ang gusto sa Diyos, ang pagpangandan natin sa totoo, galing mong putob sa imong nahimo para sa iya kahimayaan. Dili sa atong matigong ng kalibutan, amen. Malagpugi tama sa kagalingon, paning kamot para sa kagalingon, pero ayaw kalipti, kagalingon yung kaluwasan ang unahon, amen. Kaluwasan o pagpangatubang ni mo, madamlag, o magtanang Diyos. Iyon sa manimo ang angkong gihatag kanimo mo. Aduna na ba yawo? Nabay nito andang tang matubang sa Diyos. Because we're expected to be productive. We're expected na mahimong mo daghan mo ganan siya ang ipiyal sa Diyos because doing nothing is unacceptable. Whatever excuses you have, bisan kung sa ba ang imong excuse, Lord, busy kayo po, Lord, ako ko'y mga anak, Lord, nahita ko trabaho, Lord, busy kayo sa trabaho,
asa naman ibutan, nangita na trabaho na naanay, sweldo, busy lang yan mo panahon sa Ginoo. Doing nothing is unacceptable. Di na kadawat sa Diyos nga mag-ingon ka, nga wako'y nabuhat kay busy kayo. Basin usahay ko ba na to playing safe? We are playing safe. Kung ako nang dawaton, ang dibiya sa Ginoo ka na ako, ang kaluwasan ng Ebanghelyo, basin ko ba na do'y panahon sa kagalingon? I know you love God, but you love yourself more. Higugma mo ang Diyos, pero sa tinuod na mas higugma mo ang imong kagalingon. And that is equivalent to hate. You are hating God, that you love yourself more, and you don't have time sa pagganansya sa mga gitiyal ka na sa Diyos. And don't you know, doing nothing is a sin. Ang pagwalay buhaton sala, kaya nag-ingon ang James 4:17, failing to do the good you know you should do is sin. It is a sin. Sala na mag-explain. Kung watay buhaton, nahipalutan na kung sa'y mag-ayaw buhaton o watay buhaton, nahipalutan na mag-ayaw nila buhaton, hindi mo na buhaton. Sala na siya. Naku kaya nakasala sa tubangan sa Diyos. At hindi mo ang bisyo lang, kasalanan lang mo itawag kong dautan sa last tubangan sa Diyos. Pagwa kayo buhaton, sala gihapon na. Sala gihapon. Dagpan sa simbahan, ninglingkod kada Domingo, pero makasasala gihapon. Dili tungkol kay na ay bisyo o nung dahil mga buhat na sala, pero ang way pagbuhat sa matarong sala gihapon. Usbon ko, ang way buhaton na matarong sala gihapon. Wa ka magdubot, pero wa ka magigugma, sala gihapon. Wala matingali ka, wala matingali ka mitabang, pero iyo lang ka mitanaw, sala gihapon. Remember, sa Good Samaritan, wala sa ikitatama, wala sa ikibuhat, iya lang gilagyan, sala gihapon. Kung nakita ni mo ni mga kaisunan, mga lutang na ninanglan, pero magpakabutan, bumol ka lang, kay wala na naamang tagay mahimo, kay may trabaho ka, kamusta ang last na kayo nagdonate ka o kaayuhan para sa naninahanglan? Siguro mga sobra-sobra lang, pero dili yun intentional tinuyuan nga tabang. Para lang mahaman siguro ang imong cabinet, kaya nagkampuog na ang imong mga designer clothes or tingali. Wala na tayo kahatag, pinapurot na sa mukbang o sa isang asang kaon. That's a sin. That's a sin of avarice. Pagpatuyang sa kaugalingon. Okay? So, ano ito makita mga isunan, observation ni makong tahamhana, siya talawan. Kinikikatulong na sulugoon, wala kinikipatuko ang puhunan. Talawan. Revelation 21:8. Walay dapat sa ingarihan sa Diyos ang talawan. Mahadlok mo hunan, mahadlok mo nalagat, mahadlok ipag-testimony, hadlok na ipag-mutraining, hadlok na mo daw, playing safe, wag magbuhat ng darutan, wag kumandang simbahan, basta kayo, di ko lang pumulikot, mga kaigsunan, talawan. Lawan mo ba, igsuon sa panahon, mawagay trabaho, Lord, patapahungan ko, Lord, ipaminyo ko, pagpahuman na, wala niyo mo buhala, tikasan ka. Iilan ni mo ang Diyos. Kaya gusto ko na bagi sa prayer. Sabi malugod siya. Pero sumayan sa Ginoo base ni ay. Nga humani mo og trabaho, humani mo og ninyo. Base ni ay, mausa kami mo na manilukod ka. Itagaan ka chance. Itikasan na ito ang Diyos. Murag undang na ako ni Wali kaya mo ba di nagaging hawak. Pagsignay mga LCO, God forbid. Pero, relax lang. Chill, relax, inhale, exhale. Ignorant and lazy. Bakit mo naman ka? Pero bakit mo kayo wala niyo gamita sa saktong gamit? Isang stricto ka, Lord, di gamit mo pa niya. Sabi mo, ayaw paggamit ng pagka-stricto kayo ng kapanuman siya ng stricto ang Diyos. Gikamit kontak niya iyang kahimalo. Ay stricto man ay Ginoo. Ang kuning unang, ipagbabay ko niya ako'y talimlan.
Di man dili maningil, kung sa wala ni Piyal. Piyalan ka guwapong tingo, piyalan ka mahin ng piyalan ka kahipado, piyalan ka hamtong na magkahakam. Pero natingala ko mag-iswa na magkahamtong, di naman mo lang may kitinoon. Hamtong magkaka. Mature naman ka sa faith. Lamaw na dipunta. Pero ang atong leveling, sa'yo. Pag level na ito, takot-takot ako, taas na ako na sinatingan, naka-involve akong daghan, mature na din ko. Kisa may maingon ninyo, pataas ka mo ang mature na din sa Ginoo. Wala. Kasama ba rin bilagat tubig na ako diyan? O resign ako ani sa Domingo. Pataas ka mo, kisa kamalasan na ni mature ka. Paano di ko mo resign din? Kisa mo ikay mo nga, ditubo-tubo na din sa gamay. Kaya makaresign mo kahaan eh, ang dali mo, mga to na lang kung puyo, anik marawi. Sa may mga ingon din nga, ditubo-tubo na sa gamay. 1, 2, 3, 4, 5. Yan sa likod, way nanubo niya. Pastor, pag ganyan kasabot, itubo na. Pero kaya mo pagsimba, ang kasabot ka, kaya pagsimba, importante ka, itubo, nagkakataas ka mo ang tanan na nisimba, Then, hindi mo judgment pag-eksunan. Hukom na atong atubang mo. Sumalang sa akong nakitang obserbasyon. Hindi agalo, naingon siya sa iyang sugulungon. Itambog siya sa kanikitan. Hindi ko sa malipay. Nagtuo ka, kay nakasimba ka, perfect attendance, lipay na ang Ginoo. Dili pa. Nanglang pakitpunin mo siya may abot sa iyang ibiyang kanato nga trabaho sa Ebanghelyo. Ebanghelyo may gisbutan ng impresyon. Parable of the three servants. Gospel ni. I-interpret sa mga mga wali, talent ko sa sayaw, talent sa kanta, talent sa... King lang na. Ang pinagaloon, first time na sabtan na tugkad na tugkad. Parable of the kingdom of God. Parable of heaven. The kingdom of heaven. Ay, ito po sa gospel. Pero ito din also applied sa bayan. Okay? Sa master's return, mabalik ang atong Diyos. Kaya hukman na kita nagsoon. Timan tawag ang tanan. Pari atong dragnet, parable of the dragnet, harvest tanan. Mga tubang, kwartahan, edukado, waibrado, kabos o marunahan, mga tubang sa korte sa Ginoo. Dunay sumon sa puwena na iyang buhaton. Ang sumon may kaso ka, sa puwena ipa-explain pa ka. Pero kung sumon na natin, delikado ka na. May kaso na ay arrest warrant of arrest. Ang kuya, wala pa kayo search warrant. Search ang imong kasing-kasing. Amen? The first two rewarded, two hari gantihan. Ang katapusan, wala na. They're condemned and punished. Because, will like it or not, judgment will come. Kung yun yung mag-explain, si Daniel Witzer, naghimo ang Witzer Dictionary, isa, sa kabutang akong kuyawan. Kinun ang akong kuyawan. Inimpacting sa higayon na kita pag-ahukman. Dili mo ingon na 3 minutes more. Time will come, suddenly, every one of us will face the judgment day. Judgment will come. Kung sa judgment pag-eksonan, duha ka tao ang pahimong ipaatubang. Katong naninuot, tagaan o pagkahiusa o ganti sa atubangan niya. Pero katong mga tao, ngawa ko, akong pagkahimula, o silot ang matalagtak. Dapat ka makulbaan. Nakulbaan mo, wala pa. Wala ka. Saluganan ako para kulbaan mo. Mo si Daniel Webster yung ang pinaka. Kung ba mabahin mga tubag mo sa Ginoo? Kasi lang pa kung nilapay mo tanaw na kumaanda. This time, may balo ka sa warning sa Ginoo, why you should langay-langay pa? Bangay-bangay pa dito mo yung layo, parang hubog ni ana ang signs, Matthew 24:14.
We are on the last lap, last phase, last stage sa church age, sa kingdom age. Mauni magkagsunan ato masinatian. Andam ka ba sa hukom? Tayo na sa papanganda, tayo na manghipos na tayo na ready na tama ko ba? Hindi nga, bitaw daghan na biktima sa Cebu, giwarningan sila. It is because na sila, awang na mahita ko sa Bible mo dito, may baha na, ang bahagi nila. Huwag sila mo bato. The last minute, kadlawang dako, ay hapag na nawag mong rescue. Why mo atubang, huwag na kayo epektahan ka na. Usa makaigsunan, karon malam, na yung mga warning sa Ginoo, take it seriously. Wala ko masuko ninyo, kahit kung mga ninyo gusto ko makahandang tantanan. Don't take it seriously. Am I ready for the judgment day? Am I ready? Andam na ba ko sa paghukom? Wala taon sa Diyos. Giyon sa manan ko ang akong abilidad, oportunidad, kapasidad, uban pang akong naangkon. Yang matubang ko sa hukom, andam ba ko ang atubang mo? Magtanaw sa ledger sa akong kinabuhi o balansi ba kinig ganansya o basic alkansi ang dibuhan niya. Gila kanimo nga siya ang imong agalon o imong mahuhukom. Basig imo lang siya mananambal o imo lang siya manluluwas, pero may higayon, matubang kas Ginoo, dili na siya mananambal, dili na siya manluluwas, siya imo na maghuhukom. May batang iluwas gikan sa pagkalumos sa baha, pareha ng edad, iyang silingan, niluwa na luwas kinakata. Nagdako sila nagbuwa sa ilang kinabuhi, pag-abot, nakasala itong niluwas, natubang sa itong maghuhukom, direksyon na ilhan niya. Iba ikaw man itong niluwas ako. Bingon ang niluwas niya, yes, ako ang niluwas niyo. Pero this time, judge ako. Imonin ito ba ako? Ayaw po yan sa tagiluwas ta sa ilong ipasalo ta sa kasalanan o ingon ta. Luwasok ka kung tanya sa hukom. Dahil panahon sa pagluwas, dahil panahon sa paghukom. Kung sa'y dapat na itong pag-ila ka niya karon. Maluluwas na diyapon, mana, diluwas ka na. Idawat na mo si Kristo, di ba? Napapakoy ka istorya, wala na. Wala na? Tama ba? Okay? Gusto sa Diyos kung pag-atubang sa mahuhukom na imong ika-atubang walay kapulaw mo ingon ka Lord nabuhat na yun na ako ang tanan kung ako andam maging husay sa kwentada sa imong gipuhunan sa kong kinabuhi.